Dito sa Pilipinas, nagdiwang ang mga Latino sa pagkakahirang kay Pope Francis. Ang mga Jesuit naman, nakilalang mga tahimik na takapaglingkod, bagamat di inaasahang sa kanilang hangay manggagaling ang bagong Santo Papa, ipinagbubunyi ang pagkakahalal kay Pope Francis. Saksi si Ivan Mayrina. Dahil tubong Argentina, gano'n na lang daw ang tuwa ng kura paroka ng Mother of Divine Providence Parish sa Payatas, Quezon City nang malamang ang kababayang si Jorge Mario Cardinal Bergoglio ang bagong Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Pero higit sa ugnayan ng tinubuang lupa, natutuwa raw si Father Orlando Norniela dahil naalala niya ang pagiging mapagpakumbaba at simple na ngayon si Pope Francis. Mga katangiang kailangan daw ngayon ng simbahan para muling buhay ng pananampalataya ng mga Katoliko. Ang evangelization na yun is kailangan malapit ka sa tao eh. Hindi ka pwede andito ako, andun kayo, parang hindi. No. The people need this, parang gusto ang maganon eh. Isang mas malapit no, sa kanila. Napapanahon daw ang pagkakatalaga sa isang Latin American at Jesuita bilang Santo Papa. Ayon sa Executive Director ng isang grupo ng mga kapwa Jesuita ni Pope Francis sa Pilipinas. Ang pinakamahalaga ay na hindi na Europeano, yung Santo Papa, na nanggaling na sa labas ng Europa. Kasi nga, yung mga simbahan sa Europa, kokonti na yung nagsisimba. Diba, karamihan sa mga Katoliko ngayon, halimbawa sa Latin America, 42% of the 1.2 billion Catholics are in Latin America. Sa Ateneo de Manila University na pinamamahalaan ng mga Jesuita, dama ang saya para sa pagkakahalal ni Pope Francis. We from the Ateneo are very, very hopeful that new Pope is going to bring new reforms and changes that the Church really needs. Ang inaasahan ko lang po sa bagong Papa natin, Santo Papa natin ngayon, parang mas maging bukas siya para maging may saayos yung mga hindi pagkakaintindihan ng mga tao. Gayunman, aminado rin silang hindi ito inaasahan dahil kilalang mga tahimik na tagapaglingkod ang mga Jesuita. Part nga sa aming spirituality and formation, not to aspire or ambition to become a bishop. So with this new Pope, it's a reminder again that kailangan natin ng patuloy ng pagbabago. Ito yung tinatawag na ongoing conversion po. Ang iba pang mga Pilipino masaya rin sa nahalal na Santo Papa. Kahit pa nga sa Cavite kung saan lumaki ang matunog ding kandidato sa posisyon na si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Palagi yata ang responsibilidad ng Santo Papa para sa ating mga Katoliko, di ba? At masaya tayo dahil mayroon ang mangangalaga sa atin. Pero dahil nakilala rin si Pope Francis sa mariinyang pagkontra sa same-sex marriage sa Argentina, umaasa ang ilang lesbian, gay, bisexual at transgender o LGBT group sa Pilipinas na hindi maapektuhan ng pagkakahirang kay Pope Francis ang laban nila para sa pantay na karapatan sa lipunan. Dinirespeto natin yung stand ng bagong Santo Papa, pero again, we would like to reiterate na same-sex marriage is a human right. Now, yung human rights, inherent ito, indivisible, universal, so dapat regardless of sexuality, gender orientation, or sex, dapat hindi ito maging basihan for marriage. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.